na-meet niya doon yung mga relatives ni Abraham. So ngayon mga kaibigan, ang kanyang ang gusto niya padalhin si Rebecca. Siyempre prayer naman siya, no? Kaya mapalad siya, napakabuti ang ating Panginoon. So yan, no? So dala niya na ngayon si Rebecca, no? Kasi pinadesisyon eh. Pero ang culture po kasi noon, bago dalhin yung isang babae para maging asawa, mayroon siyang tinatawag na parang may regalo. So of course, nagregalo yung katiwala ni Abraham sa mga magulang, mga kapatid ni Rebecca, na? So ngayon mga kaibigan, ang tanong dito, hindi nakalagay po kasi sa banal na kasulatan kung sinong una nag-smile. Yung nagkita si Rebecca at saka si Isaac, no? Hindi nakalagay, no? Pero parang may pagsadrama, napakaganda siguro, no? Kasi si Rebecca naman gusto niya makita yung kanyang magiging asawa, no? Gusto niya makita si Isaac, no? So, pero nagbulong sa sakwan. Sino yung lalaki na yan, no? Yan, napaka-excited, napakaganda, no? So, parang blind date yan eh. Diba, may blind date, no? Siya yung babae, halimbawa, sabi niya, may blind date ka, kaibigan. Tapos yung blind date niya ay ganito, ganyan, no? Ano kaya ang itsura, no? Hihintayin mo na lang. So, paano magiging surprise yan pag sabihin ko na sa iyo ang lahat, diba? Yan, no? Napakaganda yung ni Rebecca at saka ni Isaac, no? Pag ilagay yan sa pelikula, napakaganda. Pero maaring may pelikula na po yan. So yan, no? So ibig sabihin, dahil sa kabutihan ng Diyos, yung katiwala po ni Abraham, si Abraham, sabi niya, dapat magkaroon na po ng asawa yung aking anak, no? So grabe si Abraham, no? Talagang pati yung pag-asawa ni Isaac ay kanyang binigyan ng pansin. So yan, no? May mga dowry, hindi matawag dowry siguro, basta may regalo na lang para safety. So ngayon, no? So ngayon dahil na na si Isaac, no? Siyempre nagsama na po sila ng kanyang asawa na si Rebecca. Napakaganda ni Rebecca, no? Sabi dito sa Biblia. So kaya ibig sabihin sa kabutihan ng Diyos, na-accomplish ng katiwala ni Abraham yung kanyang misyon, yung kanyang tungkulin na hanapan ng asawa, si Isaac. So, biro mo yan, no? Napakabigat na tungkulin po yan na hanapan ng asawa ang anak ng amo, no? So, yan. So, balit sa kabutihan ng Diyos ay naging maayos. So, ngayon naman, sa buhay po ni Isaac, siya, no? Ang kabutihan ng Diyos ay kanyang naranasan. Bakit po, no? Kasi si Isaac ay nagpatayo ng balon, umukay ng balon. Subalit yung may tubig na natagpuan na nila yung bukal, tinabunan ng kaaway. Tapos sunod naman, pangalawa, ganun din. Pangatlo, ganun din. Pero pang-apat, mga kaibigan, wala na, no? Ibig sabihin yung mga kalaban niya, o kaya yung mga nagagalit sa kanya, nagsawa. So dahil sila ay nagsawa, siyempre, na ni Isaac yung kanyang balon na pakinabangan niya na, no? So minsan, ganun din po sa ating buhay mga kaibigan, no? Na minsan tayo ay tinutuligsa, tayo ay parang binibigyan ng kasalanan kahit walang kasalanan. Ibig sabihin parang pinaratangan. O kung ano pa man ang mga pagsubok, no? So tulad po dito kay Isaac, ano siya, no? So, yung unang tinabunan yung kanyang balon, pinatawad niya po yun. Ibig sabihin, binaliwala niya kasi lumipat siya at naghanap ulit ng kung saan mayroong tubig. Ganon din po sa ating buhay, no? So, halimbawa tayo ay tinutuligsa o kung ano pa man, wag po tayong mag-retaliate. Huwag tayong gaganti dahil ang sabi sa banal na gabay para sa atin ay
Sabi ni Lord ay, vengeance is mine. Di ba? Alalahanin po natin. Vengeance is mine. Sabi niya, ang paghiganti ay sa akin. So, pag ating i-analyze, mga kaibigan, napakaganda po, no? Bakit? Dahil halimbawa, may sumuntok sa akin, gumanti ako, so siyempre pala, gantihan ng gantihan, no? Pero pag hindi natin gantihan, mag-stop, no? So, ngayon, no? So, pag tayo kasi ang gaganti, hindi natin alam ang tama. Maaring kulang o maaring sobra yung ating paghiganti, no? Subalit, mga kaibigan, pag ipabaya natin sa ating God Almighty, napakaganda. Bakit po? Dahil unang-una, makatulog tayo ng maayos kasi parang ibinigay na po natin sa ating prayer, Lord. Isumbong mo siya kay Lord, Lord, inaway ako ni ganito, ganyan, itong ginawa po sa akin. Parang isay-say po natin, narrate po natin. Then after that, subalit, Panginoon, pinapatawad ko na po siya ayon sa iyong salita. Yan, tapos pabaya. Parang ihandog mo po siya, na? So, pag ihandog natin, napakasarap po yung ating tulog, makaibigan. Bakit? Kasi napatawa na po natin ano mang ginawa natin niya sa atin. Tayo ay masaya.